Ayos. Congrats pre ha. Ikakasal ka na. Magkakasawa ka na. Sana wag ka munang kunin ni Lord. Nox pre, congrats talaga. Parang dati lang eh. Tumakbo ka pa nung nagpapatuli tayo ah. Ay teka, tuli ka na ba? Siyempre naman tuli na ako, no? Hindi naman ako tulad ninyong tinuli lang sa pukpok eh. Ako, tinuli sa ospital. Sus, wala naman sa kung paano yan tayo tinuli eh. Ang tanong, malaki ba yan? Baka naman mas malaki pa toothpick dyan eh. Hoy, mga siraulo talaga kayo. Ipulupot ko pa ito sa leeg nyo makita nyo. Nagtawanan na lamang sila habang nagiinuman sa bahay ni Toti. Masayang masaya si Arnel dahil sa wakas, pakakasalan na rin niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Halos 5 taon na rin silang magkasintahan ni Micaela. Sa 5 taon na yun, masasabi ni Arnel na talagang wala naman silang naging problema. Palagi nilang naiintindihan ang isa't isa. At kung may hindi man pagkakaunawaan, hindi lalagpas ang gabi na hindi sila magkakaayos. Para kay Arnel, wala na siyang ibang mahihiling pa sa Panginoon. Lahat kasi ng hinahanap ng isang lalaki sa isang matinong babae ay nakay Micaela na. Sa katunayan, tinutokso siya ng 2 kaibigan na siya raw ang naka-jackpot. Pagkatapos ng inuman, agad na ring umuwi si Arnel. Mula sa bahay ng kaibigan ay pwedeng-pwede rin naman lakarin yon. Kahit halos 5 araw pa lang siyang nakatira doon, hindi naman siya natatakot maglakad kahit gabing-gabi na. Isa pa, kasama naman niya si Dennis. Pre, congrats nga pala ulit ha. Ano ka ba? Ilang beses mo nang inuulit yan eh. Pero maraming salamat din ha. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nag-yes siya sa proposal ko kahapon. Bakit hindi ka makapaniwala? Ikaw yung tipo ng lalaki na hindi mahihindian eh. Nambola ka na naman. Magkano ba kailangan mo? Uutang ka na naman no? Baliw, hindi ako utang. Masaya lang ako para sa'yo pre. Saksi ako sa naging samahan yun ni Micaela eh. Kaya hindi ka na dapat magtaka kung bakit ako ganito kasaya. Ako yung laging tumutulong sa inyong magkabati eh, kapag pareho kayong napapraning. Ikaw talaga. Huwag ka mag-alala. Kapag ginagis ni Micaela yung bulaklak, i-rebound ko tapos iahatid ko naman sa'yo. Nako, di na kailangan no. Mas malakas akong mag-rebound sa'yo. Kaya nga, di ba, ginawa kang rebound ng ex mo? Napatigil si Dennis sa paglalakad. Nakatingin lamang ito sa ibaba at parang bigla na lang nalungkot. Uy, joke lang yun ha. Ikaw naman kasi, pinaalala mo na naman kung papaano niya ako ginawang laruan. Isa ka bang tunay na kaibigan? Biro nga lang yun. Para kang ano dyan? Hindi seryoso. Tanggap ko naman na hindi kami para sa isa't isa eh. Magiging masaya na lang ako sa kaibigan kung ikakasal na. Oh, ano yun? Napalingon ng dalawa nang makarinig sila ng tunog na parang kagaya ng sa dinosaur sa mga pelikula. Nagbiruan pa nga sila na baka nasa Jurassic Park silang dalawa nung mga oras na yun. Rinig mo rin pala? Hindi naman ako bingi kagaya ni Toti no. Pero ano kaya yun? Parang malaking hayop na mabangis eh. Husky ng tunog eh. Baka husky lang na aso. Baliw. Tara na nga. Maglalakad na sana ang dalawa nang muli nilang marinig yon. At sa pagkakataon na yon ay medyo mahina na. Baka uri lang ng isang endangered na ibon. Pero what if yung halimaw yun? Uy, baliw! Sandali lang! Tumakbo si Denny sa tinabol naman yon ni Arnel. Hingal na hingal ang dalawa na makarating na sila sa bahay na inuupahan ng binata. Pansamantala siyang tumira doon para lang personal na makaharap ang mga magulang ni Micaela. Mabuti na nga lang din ay hometown din ni Arnel ang Bohol.
at ang baryo na kinaroroonan ng pamilya ng babae ay dati ring baryo na tinitirhan nila Arnel nung bata pa siya. Kaya naman, kampante siya roon dahil marami-rami din naman ang kilala niya roon. Oh, inatid na kita ah. Ano, uwi na ako. Oo sige, maraming salamat pre ah. Maaga pa rin ako bukas, pupunta ako si Micaela. Kumaway na sa kanya si Dennis at naglakad na rin palayo. Lumapit na rin si Arnel sa harapan ng kanyang pinto. Nang ipapasok na niya ang susi sa kandado, isang pusang itim ang nakita niya sa gilid. Ay pusang gala ka! Nagulat ang binata. Hindi naman sa takot siya sa pusang itim. Sadyang naniniwala lang talaga siya na masamang pangitain ng pusang itim, lalo na kung may paparating silang okasyon. Shoo! Shoo! Malis ka nga rito! Magdadala ka pa ng kamalasan eh. Binugaw niya ang pusang itim. Nung una ay ayaw nitong gumalaw. Tiningnan lang niya ang pusa na parabang nakikipagmatigasan pa ito. Kaya naman kinuha ni Arnel ang walis tingting sa gilid. Nang aamba niya na ang pusa ay dali-dali itong umalis. Kung makatingin akala mo papalag eh. Pumasok na lamang siya sa loob. Nakasanayan na niya kapag nakainom ay nagluluto muna siya ng noodles. Tumungo siya sa gilid ng bahay kung saan naroon ang maliit na kusina. Pasipol-sipol pa siya noong mga oras na yun. Pagbukas niya ng kalan, nakarinig siya ng sit-sit sa kung saan. Wala siyang ideya kung sino yun. Nung unang gabi niya palang doon, narinig na niya ang sit-sit na yon. Nasanay na nga lang siya kaya hindi niya pinapansin. Palakas ng palakas ang sit-sit. Napadako na ang tingin ni Arnel sa nakasandal na itak sa gilid ng kalan. Nung nakarampa itong siraulong to ha. Lumabas ka lang talaga dyan. Taatagain ko yung mukha mo. Narinig ni Arnel na parang merong tumatawa ng papigil. Doon na siya naalarma kaya napalingon na siya sa pinanggagalingan ng tawa. Kinuha niya ang itak sa gilid. Iba na ang pakiramdam ni Arnel noon dahil sigurado na siyang tao ang naroon. Kung sino ka man nandyan, huwag mo akong pagtripan. Wala ako sa mood ah. Nung nakaraan ka pa eh. Wala siyang narinig na tugon. Pinakiramdaman lang muna ni Arnel yun. Pero maya-maya lang ay hindi na niya ito narinig ulit. Nakahinga ng maluwag si Arnel. Aminado siya sa kanyang sarili na medyo hindi na siya komportable doon. Gusto na nga sana niyang sabihin kay Micaela ang dinadanas niya roon. Pero ayaw rin naman niyang magkaroon pa ng problema ng dahil lang doon. Makalipas ang ilang minuto ay nagluto na rin siya ng noodles. Sandali niya pang pinasadahan ng tingin ng paligid bago tuluyang bumalik sa loob ng bahay. Sinarado niya ng maayos ang pintuan. Huminga siya ng malalim at saka tahimik na nagdasal. Makalipas ang ilang araw, mas naging abala na si Arnel sa pag-aasikaso. Nakailang balik na siya sa sentro ng bayan para magsukat ng kanilang mga susuotin. Wala namang problema si Arnel sa iba pang bahay dahil may mga magulang na si Micaela na nag-aasikaso roon. Pre, nakailang balik na tayo dito sa bayan. Hindi pa rin ba nagugustuhan ng soon-to-be mother-in-law mo ang susuotin mo? Bumuntong hininga si Arnel. Dismayado itong tumingin na lamang sa malayo habang naglalakad sila sa bangketa. Ewan ko, hindi ko nga alam kung bakit pati yung susuotin ko eh. Siya pa ang magdidesisyon. Sinusunod ko na lang kasi ayaw ko talaga ng maingay eh. Pero pre ito lang paalala ko sa'yo. Yung pamilya ni Micaela, kilala talagang pamilya nila bilang konserbatibo. At saka pre, marami ang paniniwala at kasabihan. Basta, iba ang kultura nila eh. Oo, nasabi na nga yan sa akin ni Mika. Pre, dapat ready ka. Kasi kung kultura at tradisyon lang nila ang masusunod, pre, maniwala ka sa akin. Masasakal ka kung hindi ka masasanay. Hindi sa dinidiscourage kita Pinasabi ko lang kung ano yung dapat mong pagandaan. Tinapik ni Arnel ang kaibigang si Dennis sa balikat nito. Sa kanilang pagpapatuloy sa paglalakad
narating na rin nila ang patahian. Kinuha na nila ang susuotin ni Arnel at pagkatapos bumiyahe na rin sila pabalik ng kanilang baryo. Patungo naman sila noon sa bahay nila Micaela. May halong kaba sa dibdib si Arnel. Kahit ilang beses na niyang nakakaharap ang mga magulang ng babae, hindi pa rin nawawala ang takot niya sa mga yon. Bukod sa pagiging masungit, masama rin makatingin ng mga yon. Pre, hanggang dito ka na lang ha. Umuwi ka na. Kaya ko na to. Sure ka ba? Yung mukha mo mukhang kabadong-kabado eh. Para kang hahatulan ng kamatayan sa itsura mo eh. Ayos lang ako, pre. Sige na. Baka mamaya sungitan ka pa nila. Maraming salamat ha. Tawagan mo ko kagad kapag nakauwi ka na sa inyo. Sige. Kaya mo yan, pre. Huminga ng malalim si Arnel bago tuluyang pumasok sa gate. May kaya-kaya sa buhay ang pamilya ni Micaela. Kaya naman kahit papaano ay nai-intimidate si Arnel. May kaya rin naman sa buhay ang pamilya niya, pero bilang isang individual, wala na siyang may pagmamalaki sa mga magiging biyenan niya. Mabuti naman at nakarating ka. Anong oras na? Late ka na naman. Magandang gabi po. Pasensya na po kasi nahirapan po kami makasakay sa sentro eh. Dagsaan po kasi mga tao kanina. Sinabi ko naman kasi sa'yo na bumili ka na ng sarili mong sasakyan para hindi ka nakikipagsiksikan sa mga tao sa terminal. Wala pa po kasing ipon para sa ganyang bagay. Kung ano man po ang meron ako, para lang po yun sa kasal namin at sa pagsisimula namin ng sarili naming negosyo. Di sinasabi mong wala kang sobrang pera. Bubuhayin mo pala ang anak namin na sakto lang? Wala naman po sigurong masama kung sakto lang. Pwede ko naman pong pagsikapan na magkaroon ng maayos na pinansyal ng kasama siya eh. Tama na yan. Patingin ako ng susuotin mo sa kasal. Inabot ni Arnel ang isang paper bag. Pagtingin na matandang si Amelia, sumilay agad ang ngiti nito sa mukha. Gusto na lang sanang matawa ni Arnel. Hindi niya kasi inakala na kung ano ang pinakapangit sa taste niya, yung pa ang nagustuhan ni Amelia. Nasaan po pala si Micaela? Hindi ba sinabi sa iyo ni Micaela? Ang alin po? Hindi mo pwede makita ang bride mo 2 linggo bago ang kasal. Yan ang paniniwala namin sa angkan namin. Ho? Ganun po ba? Sandali lang. 2 linggo bago ang kasal? Oo. 2 linggo na lang at ikakasal na kayo. Bakit? May reklamo ka ba? Pero kasi napag-usapan po namin ni Micaela na sa susunod na buwan pa kami magpapakasal. Marami pa po kasing aasikasuhin eh. Iimbitahan ko pa yung mga kamag-anak at parents ko at ang ilan ko pang kaibigan sa Maynila. Kaya imbitahan mo na kagad. Hindi tayo pwedeng magbagal-bagal sa kasal. Yan ang gusto ng anak ko. Kahit hindi ka namin gusto namin maging masaya ang anak namin. Hindi ka na namin pakakawalan. Hindi naman po ako tatakas eh. Ang kasal nyo ay mangyayari pagkatapos ng 2 linggo. Wala ka nang magagawa dahil nasa kultura ka namin. Huwag ka mag-alala. Mag-a-assign ako ng tao na aasikaso sa mga kamag-anak at parents mo. Nang sa ganun madali silang makakarating dito. Pero wala nang pero. Sige na, umalis ka na at magpahinga. Hindi ka pwedeng magkasakit. Wala nang nagawa pa si Arnel. Umuo na lang siya sa gustong mangyari ni Paeng. Alam niya na kung makikipagtalo pa siya, lalabas lamang siyang walang modo at walang galang. Paglabas niya ng bahay nila Micaela, hindi niya maiwasang hindi mainis. Hindi pa sila nakakasal ni Micaela pero sobra-sobra na ang pakikialam sa kanila na mag-asawang Paeng at Amelia. Ay nako, kainis naman. Sila na nga ang pumili ng susuotin ko. Kahit magmukha akong tanga sa suot na yun, ayos lang eh. Tapos, pati ba naman sa petsa ng kasal namin sila pa rin? Pambihira naman talagang buhay to oh. Tol, ayos ka lang ba? Baliw ka. Kinulat mo naman ako eh. Pansin ko nitong mga nakakaraan kasi. Lagi ka nalang nagugulat. Umamin ka nga sa akin, pre.
Wala ba ng mga bata tayo hindi ka nagdodroga? Isa ka pa eh. Para kang timang. Problema mo na naman yung mga suntubibiyanan mo, ano? Ano pa nga ba? Yan ang sinasabi namin ni Dennis sa'yo eh. Masaya kami para sa'yo, pero dapat maging ganda ka sa pamilyang papasukin mo. Umiling-iling na lamang si Arnel. Walang paglagyan ang pagiging dismayado niya noong mga oras na yun. Sinamahan na lamang siya ni Toti sa pag-uwi dahil wala naman na silang gagawin nung gabing yun. Naisipan na lamang nilang mag-inuman na lang muna. Total, hindi rin naman makikita ni Arnel ang babaeng si Micaela. Dumating din si Dennis nung gabing yun, dala-dala ang isang mamahaling alak na kinupit pa sa tatay nito. Nag-ihaw naman si Arnel at Toti ng bangus para mayroon silang pulutan. Sa tapat ng inuupahan ni Arnel ay naglatag sila ng lamesa. Nasa kalagitnaan sila ng pagkukwentuhan nang sabay-sabay nilang marinig ang sitsit mula sa hindi matukoy na direksyon. Sit-sit ba yun? May kasama ka bang ibang tao dito, pre? Wala ah. Pero yung sit-sit na yan, nung nakaraan ko pa naririnig yan eh. Feeling ko merong nantitrip sa akin eh. Gusto mo banatan ko eh. Uliin natin. Sandaling nanahimik ulit ang tatlo. Nakikiramdam lamang sila sa kanilang paligid. Tumigil din saglit ang sitsit. Para bang natakot yon sa sinabi ni Dennis. Nawala na. Natakot, di ba? Sunod nilang narinig ang mahihinang tawa. Para bang bungis-ngis ang kanilang naririnig. Sa puntong yon, hindi na sila natutuwa. Sumeryoso na ang magkakaibigan. Dinampot ni Arnel ang itak sa gilid. Si Dennis naman at Toti kumuha ng 2x2 sa ilalim ng kalan. Naglakad sila patungo sa likuran ng halamanan. Dahan-dahan silang lumapit doon. Pero paghawi nila ng halaman, wala na silang naabutan doon. Ang tanging naroon na lamang ay tsinelas ng isang babae. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Dahil sa tsinelas na yon, nasiguro ni Arnel na totoong tao ang sumisitsit sa kanya. Hindi pa sila nakontento. Talagang hinanap nila kung sino yon. Sinuyod nila ang paligid ng bahay. Hanggang sa meron na silang nakitang aninag ng isang babae sa dilim. Nung una, sinubukan pa nilang makausap ang taong yon. Pero ang tangi lang nilang naririnig ay walang iba kundi ang tawa nitong mahina. Maya-maya pa, nakaramdam na rin ng pagkabahala si Arnel. Palagay niya isang stalker ang babae. Miss, kung sino ka man, hindi maganda yung ginagawa mo ha. Masama yan. Pwede ka naming ipadampot sa mga pulis. Oo nga, ang creepy ng ginagawa mo. Sabihin mo nga sa amin, may gusto ka ba rito kay Arnel? Siniko ni Arnel si Toti para sawayin ito. Isang mahinang tawa pa rin ang sinukli sa kanila ng babae. Kung sino ka man, kung stalker ka man o may gusto ka sa akin, ngayon pa lang binabasted na kita. 2 weeks from now, ikakasal na ako eh. Biglang tumigil ang babae sa pagtawa. Nakalingat lang sila saglit na wala na yon sa kinatatayuan nito sa gilid ng puno. Sa takot, umalis na rin ang magkakaibigan sa liblib na parting yon. Bigla silang naglikpit ng mga iniinom nila at saka pumasok na lamang sa loob ng bahay. May ganun ba talaga rito sa lugar natin noon pa? Huh? Wala ah. Ngayon lang namin naranasan to. Tingin mo, Dennis, ano kaya yun, no? Hindi ko rin alam eh. Kung ano man yon, dapat sabihin natin to sa pamunuan natin. Lalo na't baka bigla na lang niyang lapitan tong si Arnel. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng taong yon. Wag. Kapag nalaman to ng parents ni Micaela siguradong magagalit sila. Baka mamaya isipin pa nilang may sabit ako. Anong gagawin natin? Hayaan na lang muna natin. Lilipat na lang siguro muna ako ng tutulugan. Doon ko muna sa amin. Wala naman si na mama at papa Nasa Maynila, kakalis lang kahapon. Sigurado ka ba? Oo!
Kaysa naman mapahama ka pa rito. Baka maudlot pa yung kasal kapag may nangyari masama sa'yo. Nung gabing yun ay sumama na lang din si Arnel kay Toti. Malaki-laki naman ang kwarto ng binatang si Toti kaya magkakasya silang dalawa roon. Nagpaalam na rin si Dennis nang matutulog na sila. Sa loob ng kwarto, hindi pa rin mapakali si Arnel. Malakas talaga ang kanyang kutob na may kakaiba doon sa babaeng yon. Hindi siya makatulog. Malikot siya sa higaan na siya namang kinairita ni Toti. Uy, para ka naman bulating inasinan, pre. Namamaya ata ako eh. Tsaka hindi rin mawala sa isip ko yung babaeng yun, pre. Pimpipikit ako. Parang nakikita ko siya eh. Kahit hindi ko naman alam yung mukha niya. Gusto mo, pa-check up ka lang sa mental? Hindi ako nababaliw, no? Siraulo ka talaga. May alam akong makakatulong sa'yo, si Mang Fernando. O, Junior? Hindi! Albularyo yun sa kabilang barangay. Kung lalapit ka sa kanya, itatawas ka lang niya at malalaman na niya kung sino yung babaeng nanggugulo sa'yo. Ha? Ganun ba? Di sige, subukan natin yan. Sa kakaisip ng kung ano-ano, dinalaw na rin ng antok si Arnel. Mag-aalas 2 na madaling araw na makaidlip ang lalaki. Kinabukasan paggising niya, nakita niya sa kanyang cellphone na marami ng messages ang matandang si Amelia. Pagbasa pa lang ni Arnel ay napabuga na siya ng hangin dahil sa pagkadismaya. Oh, kaaga-aga mukhang stress ka na naman. Pinapapunta na naman ako sa soon-to-be biyen ako sa bahay nila eh. Naiirita na ako, pre. Buti sana kung nakikita ko doon si Mika. Di sana ginaganahan pa ako. Kung ano, alis ka na ba? Busin mo muna yung kape mo. Maya-maya na. Ano bang iniutos na naman sa'yo nun? Di ko nga alam eh. Basta sigurado akong parte na naman to ng tradisyon nila. Matapos ang pag-aalmusal ay umuwi na rin si Arnel sa inuupahan niya. Naligo siya saglit at saka nagtungo na rin sa mga magulang ni Micaela. Nang makarating sila roon, ay mahabang paghinga naman ang ginawa niya. Lumapad ang ngiti niya nang makita si Micaela na nasa bintana. Dahil doon, kahit na papaano ay nabawasan ng kanyang kaba. Sapat na para sa kanya na masilayan lamang ang babae kahit sandali lang. Masaya na rin siyang pumasok sa loob ng malaking bahay. Sa sala ay naghihintay ang mag-asawang Paeng at Amelia. Nakaupo yun sa sofa habang parehong umiinom ng tsaa. Umupo naman si Arnel sa kabilang sofa, nakaharap ng dalawang matanda. Mukhang hindi ka yata nakatulog ng maayos, Arnel. Yung mga mata mo, parang hindi okay. Arnel, sinasabihan ka dami na alagaan mo ang sarili mo. Hindi ka pwede magkasakit. Bawal ang may sakit sa kasal, tanda mo yan. Opo. Medyo napuyat lang po kasi ako kagabi. Kakaisip sa paparating na kasal. Na-excite lang po kasi ako. Bago ka ma-excite, may kailangan ka munang gawin para sa amin. Normal itong ginagawa ng mga lalaking gustong maging parte ng buhay namin. Parte ito ng tradisyon namin. At kapag tumanggi ka, pinapatunayan mo lang na hindi ka karapat-dapat na lalaki para sa anak namin. Pinagtitripan na lang yata ako ng mga to eh. May sinasabi ka? Wala po. Ang sabi ko po, gagawin ko po lahat para kay Micaela. Sabihin niyo na lang po kung ano ang dapat kong gawin para mapatunayan na ako ang karapat-dapat sa kanya. Nagkatinginan na mag-asawa. Si Amelia na ang nagsalita sa pagkakataong yun. Pumunta ka sa gubat. Bayawak na malandi. Napaayos ng upo si Arnel sa kanyang kinauupuan. Hindi niya malaman kung ano ang una niyang magiging reaksyon sa sinabi ni Amelia. Gusto niyang tumawa pero pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Nagdududa kasi siya kung seryoso ba si Amelia sa sinasabi nito. Bakit? Nagdududa ka ba sa pinagagawa ko? Hindi naman po. Iniisip ko lang naman po kung papaano ko malalaman kung malandi o hindi ang isang bayawak. Yun ang pinakapagsubok sa iyo. Alamin mo kung papaano.
Ayusin mo lang, Arnel. Dahil seryoso kami sa bagay na ito. Marami ng mga nagtangka sa mga anak naming babae. Pero 2 lang sa kanila ang nagtagumpay. Ang iba, nabigo. Ituring mo itong pagsubok sa'yo. Kung hindi ka magtatagumpay dito, isa lang ang ibig sabihin nun. Kulang ka pa sa determinasyon. At hindi kami papayag na may kasalang anak namin sa isang lalaking mahina ang loob at walang determinasyon sa maraming bagay. Naintindihan mo ba? Opo. Naintindihan ko po. Mamayang gabi ka magsisimula. Maaari ka nang lumabas. Sige na. Paglabas ni Arnel, saka lamang natawa ang mag-asawang Amelia at Paeng. Walang kamalay-malay si Arnel na hindi na yun parte ng tradisyon. Personal na ideya lamang na mag-asawa yon para tingnan kung hanggang saan ang pasensya ng lalaki. Dumaan ang ilang oras at tuluyan ng sumapit ang gabi. Kinausap ni Arnel ang kanyang 2 kaibigan para itanong kung meron ba talagang bayawak na malandi. Pero napugahan lang siya ni Dennis ng iniinom nitong kape. Malandim bayawak? Nakadroga ba yan si Aling Amelia? Hindi ko nga alam eh. Yun ang sabi niya eh. At parte daw ng tradisyon na makahuli nun. Ay nako, hewan ko ba? Feeling ko talaga pinagtitripan na lang nila ako eh. Hindi. Parte talaga siguro ng tradisyon nila yun pagdating sa pagkilatis ng lalaki para sa anak nila. Gawin mo na lang. Baka mamaya kapag hindi mo yung ginawa, mapasama ka pa. Wala ba kayong gagawin ngayong gabi? Kailangan ko ng kasama eh. Oo, sige. Sasama ka namin ni Toti. Pero pre, paano natin malalaman kung malandi ang bayawak? Yan nga rin ang tanong ko kanina, di ba? Baka kapag yung bayawak kumikembot. Ay nako, bahala na nga. Umuli na lang tayo ng maraming bayawak at sila nang bahalang pumili doon kung ano ang malandi. Buisit na yan. Bumuntong hininga na lamang si Arnel. Sumasakit ang ulo niya dahil sa pinagagawa sa kanya ng magulang ni Micaela. Ang buong akala niya kasi matapos mag-yes ng babae sa proposal, magiging smooth na ang lahat. Pero taliwas pala yun sa kanyang inaasahan. Dala ang 3 sako, umalis sila para magpunta sa gubat. Hindi man nila sigurado kung may malandi nga bang bayawak, pero gagawin pa rin yun ni Arnel alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang kasintahan. Nakakatakot naman dito, pote. Parang may mga kanibal dito ah. Anong kanibal? Pang mahirap lang tayo. Aswang lang. Masyadong sosyal yung kanibal, no? Aswang? May aswang dito? Binibiro lang kita. Takot ka naman. Meron. Ano? Meron? Tinatakot ka lang yan ni Toti, no? Tagal mo kasing wala rito sa atin kaya gagawa na naman kung ano-anong kwento yan porque wala kang alam. May aswang ba rito o wala? Yung tito ko, inaswang yung kumari niya eh. Ayun, nasa ospital ng Maynila. Binugbog pa naman ng asawa ng kumari niya eh. Napailing na lamang si Arnel. Inakala niya kasing seryoso yon sa sinasabi niya. Buisit ka. Ibang pag-aswang naman yung ginawa ng tito mo eh. Tara na nga, para mabilis na tayo makabalik. Tinahak nila ang kagubatan. Tanging flashlight lamang sa kanilang mga cellphone ang nagsisilbi nilang ilaw. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng maraming boses na sa palagay ni Arnel hindi to kalayuan sa kinalalagyan nila. Ha? Ano yun? May misa? Parang may mga nagseseremonya pre. What if mga kulto sila? Oh, kulto naman ngayon. Kanina aswang. Ano pa ba susunod ha? Tara. Tingnan natin kung ano yun. Bayawak ang kailangan ko no, hindi kulto. Titingnan lang naman natin saglit eh. Oo nga. Tara Arnel, silipin lang natin. Napilitan na lamang si Arnel na sumama sa 2 niyang kaibigan. May iwan kasi siyang mag-isa kung hindi siya makikisakay sa trip ni Toti at Dennis. Makalipas lang ang ilang sandali, meron na silang natanaw na liwanag. Sa isang malawak na kapatagan sa gitna ng gubat,
may nakita silang mga tao roon at parang nasa isang okasyon. Para malaman kung ano ang meron doon, lumapit pa sila ng bahagya. Doon na nila nakita na meron pang kinakasal. Sinong tanga magkakasal sa gitna ng gubat? Iliblib na itong area na to. Pre, may wedding idea na kayo ni Maring Mika, ha? Astig nga eh. Kakaiba. Anong astig dyan? Gabing-gabi sa gitna ng kagubatan kayo ikakasal? Astig ba yan? Paano kung umulan? Eh di iyak silang lahat dyan. Sira yung kasal. Tiningnan nila ng maayos sa mga naroon. Noong mga sandaling yun, ang tingin lang nila sa mga tao doon ay mga pangkaraniwan lang. Pero nang masuri nilang maigi ang mga naroon, nanlalaki ang mga mata nilang tatlo dahil alam nilang hindi mga pangkaraniwang tao ang mga yon. Iba ang mga mukha. Mga ilang sandali lang, nakita na nilang dumating na rin ang bride. Nalaman nilang mga aswang yon nang marinig ang sigaw ng isa. Buhay ang ikakasal na aswang! Sa hindi maalaman na dahilan ay agad na nagtayuan ang balahibo ni Arnel. Ganon din ang kanyang mga kaibigan na hindi na rin mapakali. Aswang pala mga yan. Inakasal na aswang? Ngayon lang ako may nalamang ganyan ah. Umalis na tayo rito. Baka makita pa nila tayo. What if pigilan natin ang kasal? Gago ka ba? Bakit mo naman gagawin yun? Sino ka ba? Hindi na sila makikialam ng mga oras na yon. Ang kaso nga lang, bigla na lang silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Parang binata rin ng sumisigaw kagaya nila. At sinasabi nitong itigil ang kasal. Nakarinig sila ng mga nagtatawanan sa kung saan. Kaya palagay nila Arnel ay nagtitrip lang din ang mga yon. Mga gago! Sira ulo ba kayo? Sigaw naman ni Arnel nang makitang tatlong binatilyo na naroon. Tumakbo ang mga yun at sila ang naiwan. Nang balikan nila ng tingin ng mga nagkakasalang aswang, ramdam nila na parang nasa direksyon na nila ang mga mata ng mga yon. Walang ya pre. Baka isipin nila na tayo ang pumigil sa kasal. Sino ba mga tarantadong yun? Tingnan mo, hindi natuloy ang kasal ng dahil sa ginawa nila. Umalis na tayo dito, bago pa nila malamang nandito tayo. Anong bago pang malaman? Alam na nila pre. Punta na sila rito oh. Tara na, takbo! Parang mga dagang natataranta magkakaibigan nang tumakbo sila paalis. Narinig na lamang nila ang mga umaangil na aswang na humahabol sa kanila. Sobrang kabado ni Arnel ng mga sandaling yun. Nababahala sila para sa kanilang kaligtasan. Kapag nalaman ko na taga sa atin yung mga siraulong yon, sapakin ko yung betlog nila eh. Sa tuwing lumilingon sila sa likuran, ay nakikita at nararamdaman pa rin nila na merong nakasunod sa kanila. Nakahinga na lamang sila ng maluwag nang makalabas na rin sila ng gubat. Sumabit sila sa dumaang truck ng gulay. Kamuntikan pang mahalaglag si Toti. Buti na lamang ay nakakapit ito sa bakal ng truck. Tuluyan na silang nakalayo roon. Saka lang sila nakahinga ng maluwag ng mga sandaling yun. Hingal na hingal ang tatlo na makabalik na sila sa kanilang lugar. Napupo pa sila sa gilid dahil doon. Walang iya talaga. Buti na lang nakalis tayo ron. Totoo sila. Totoo mga aswang. At tayong pag-iinitan nila dahil akala nila tayong pumigil sa kasal. Yan ang gagawin natin. Magmukmuk sa bahay. Paano yung mga bayawak na malandi? Wala tayong nahuli. Sabihin mo, wala nang malanding bayawak. Lahat ka mo, tumino na. Nauna nang umalis si Dennis. Halatang halata sa kilos nito ang labis na takot. Hindi na rin nagtagal si Arnel at Toti sa lugar na yon. Pumunta na sila sa bahay at pumasok sa loob ng silid. Sumiksik silang dalawa sa ilalim ng kama sa sobrang pangamba nila na baka sinundan sila ng mga aswang. May narinig ka ba? Nandiyan ba sila? Wala akong naririnig. Wala naman sila eh. Umabas na tayo, daming alikabok dito. Marahan nilang binuksan ang bintana. Sumilip sila sa labas
pero wala naman silang nakitang kung ano roon. Hindi naman na sila siguro sumunod. Huwag ka na mag-alala. Pahamak talagang kabataan yun, no? Kung hindi sila sumigaw kanina, di sana wala tayong problema ngayon. Bukod dyan, iniisip ko kung anong dadalhin kong bayawak sa mga magulang ni Micaela. Pambirang buhay talaga to, oh. Napahawak na lamang sa sentido si Arnel. Kumikirot na naman ang kanyang ulo sa sobrang stress. Sumabay pa ang pagkabigla niya sa katotohanang totoo nga talaga ang mga aswang na nilalang. Nagdadalawang isip si Arnel noon kung sisipot pa ba siya sa bahay nila Micaela o hindi na. Madidismaya kasi sa kanya si Paeng at Amelia kapag pumunta siya roon na hindi dala ang pinapahuli sa kanya. Pero kalaunan, dakong 12:00 ng gabi ay tumungo pa rin siya doon. Bagsak ang kanyang mga balikat. Nahihiyang humarap at hindi man lang makatingin sa mata ng mag-asawa. Base sa itsura mo, wala ka nahuling malanding bayawak. Ano po? Ganun na nga po. Bakit? Ano nangyari? Naglakas loob si Arnel na tumingin sa mga yon. Hindi niya alam kung maniniwala sa kanya ang mag-asawa pero pinili na lamang niya na maging honest. May nangyari po kasing hindi naasahan habang nasa gubat kami. Kami? Bakit? May kasama ka? Opo, since hindi ko naman po kabisado ang gubat at matagal na rin akong hindi nagagawi dito, nagpasama lang po ako sa mga kaibigan ko. Ano naman ang sinabi mong hindi naasahang nangyari? May nakita po kaming aswang na kinakasal sa gitna ng kagubatan. Napaayos ng upo ang matandang si Paeng. Agad namang kinabahan si Amelia nang marinig ang sinabing yon ni Arnel. Kinakasal na aswang sa gubat? Opo, aksidente lamang po naming nadaanan. Curious kami kaya lumapit kami roon. Noong idideklara na sana silang mag-asawa, hindi namin alam na bukod sa amin may mga binatilyo rin palang nandun at nanunood sa kasalan. Sumigaw sila para tutulan ng kasal. Tumakbo sila pagkatapos. Kaya yun, hindi natuloy ang kasal. Ang problema lang namin, kami ang iniisip ng mga aswang na pumigil sa seremonya ng kasal. Hindi pa makapaniwala nung una si Paeng at Amelia. Akala nila ay gumagawa lamang ng dahilan si Arnel dahil hindi nito nagawa ang pinagagawa nila. Hindi po ako gumagawa ng mga kwento. Kahit po tanungin niyo ang mga kaibigan ko. Isang kasalan ng aswang ang nakita namin. Kahit hindi sabihin ng mag-asawa ang kanilang nararamdaman, kitang-kita ni Arnel ang pagiging kabado ng mga ito. Para bang may alam ang mga yon sa mga aswang base sa nakikitang reaksyon ni Arnel. Sige na, lumabas ka na muna. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po ang sinasabi ko. Hayaan niyo po akong pakasalan ng anak niyo kahit hindi ko nagawa ang gusto niyong ipagawa. Oo na, naniniwala kami sa'yo. Lumabas ka na muna at mag-uusap kami ng asawa ko tungkol sa bagay na ito. At Arnel, huwag ka na munang lalayo. Ganon din ang mga kaibigan mo. Naintindihan mo ba ako? Opo, naintindihan ko po. Hindi alam ni Arnel kung totoo bang naniniwala sa kanya ang kanyang mga soon-to-be biyenan. Pero sa nakikita niya, mukhang maging ang mga yon ay nangangamba rin sa kanyang sinabi. Nang makalabas si Arnel ng bahay na yon, ay nagmamadali siyang makauwi sa bahay nila Toti. Naabutan niya si Toti na hindi rin mapakali. Inom lang yon ng inom ng tubig. Pre, nasabi ko na sa mga biyenan ko. Oh, ano sabi nila? Wala, pero pakiramdam ko naniniwala naman sila. Yung kasal mo ang tinutukoy ko. Wala naman silang binanggit kaya siguro okay lang naman din. Pre, paano kung hanapin tayo ng mga aswang? Hindi natuloy yung kasal ng mga aswang na yun dahil sa atin Gagi, ngayon lang ito nangyayari sa akin Ako na simpleng tao na may mataas na pangarap, hahantingin ng mga aswang? Hindi pwede to. Kung sakaling ang malagay tayo sa alanganin, kumonsulta tayo doon sa sinasabi mong albularyo sa kabilang barangay. Ay, oo nga no.
Sigurado akong matutulungan niya tayo. Napalingon ng dalawa sa labas nang makarinig sila ng naglaglagan na kaldero. Dahil sa kanilang mga hinala at pagiging paranoid, iniisip nila na baka aswang ang mga yun. Isinarado nila ang pintuan. Sinarado rin nila ang bintana. Pero sumilip sila sa kaunting siwang doon. Mukhang nandito na nga sila, pre. Huwag mo nga takutin ang sarili mo. Isip ka ng ganyan eh. Baka mamaya magkatotoo eh. Lalo silang kinabahan na makarinig sila ng sunod-sunod na katok. Pero nagtaka sila nang marinig ang tinig ni Dennis na nasa labas. Pre, buksan niyo ang pintuan, bilis! Oh, si Dennis lang pala eh. Wag! Ha? Bakit? May nabasa ako sa comics. Yung mga aswang daw, may kakayahang manggaya ng boses. Ginagamit nila yun para madali silang makapambiktima. Ano na naman pa pinagsasabi mo, Toti? Ako nga ito, si Dennis! Kung si Dennis ka, may tatanong ako sa iyo na dapat alam mo. Buksan mo na kasi ang pintuan! Yung mga aswang dumadating na sa... Manahimik ka! Makinig ka sa tanong ko. Kung ikaw si Dennis, nung elementary tayo, sabihin mo, bakit ninakaw mo yung napkin ni Ma'am? Wait, nagnakaw si Dennis ng napkin? Ipambabae yun ah. Malalaman mo kung bakit, kung talagang siya si Dennis. Ano? Sagutin mo ang tanong ko! Pampira ka naman! Bakit kailangan mo pang ipalam kay Arnel yan? Sagutin mo ang tanong ko kung talagang hindi ka aswang. Oo na! Hinakaw ko yung napkin ni Ma'am kasi akala ko nun, pamunas ng pawis yun. Sandaling natahimik si Toti. Tama ang sinabi sa kanya ni Dennis. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ito kumbinsido na ang kaibigan nga niya ang nasa tapat ng pintuan. Ano ba? Hindi niyo ba ako mapapasukin? Hindi ba ako tapos? Hindi ba ako kumbinsido na ikaw talaga si Dennis? Sige pre, magtanong ka pa ng mga hindi ko alam. Dali. Diyos ko naman oh! Kapag ako nalapa dito lang... Manahimik ka! Makinig ka uli! Kung ikaw talaga si Dennis, bakit nagalit sa iyo ang lola ko nung sinamahan kita sa bahay nila? Toti naman! Pati ba naman yan? Sagutin mo ang tanong ko kung ayaw mong paghinalakan naming aswang. Ilang segundong hindi nagsalita si Dennis. Naririnig nila ang malalalim na hinga nito. Pero kalaunan ay nagsalita na rin naman ito sa kanila. Kinuha ko yung postiso ng lola mo tapos binigay ko sa lola ko. Tapos nung isasauli ko yung postiso niya, postiso ng lola ko na ibalik ko. Bali ano? Bali, nagkapalit sila ng postiso. Buisit ka. Papasukin mo na ako. Baka makita ako rito ng mga aswang eh. Dahil sa mga tamang sagot ng binata, pinapasok na rin ito ni Toti. Dahil sa mga naalaman ni Arnel, pansamantalang nawala ang takot niya sa aswang. Hindi nila inakala na marami palang ginagawang kalokohan si Dennis noong wala na siya sa probinsyang yon. Pero maya-maya lang, sumeryoso na ulit ang kanilang usapan. Muli silang kinabahan ng sabi ni Dennis kung ano ang nangyari. Kanina pag-uwi ko, ang sabi ng tiyahin ko, may mga nakatuksido raw na pumunta sa bahay. Hinahanap ako. Iimbitahan daw ako sa celebration ng kasal. Buti na lang, wala ako sa bahay. Kasi mga pre, malakas ang kutob ko na mga aswang yun. Kasi wala naman akong ibang kakilala na kinasal eh. Sandali nga. Paano nila tayo makikilala di ba? Madilim sa gubat? Baka malinaw pa rin ang mga mata ng mga aswang kahit nasa dilim. Hindi na malaga kung paano nila tayo nakilala. Ang dapat nating isipin at problemahin ngayon ay kung ano ang gagawin natin. Sigurado ako pre na sobrang galit na galit sila sa atin. Akala nila tayo yung tumutol sa kasal eh. Pero hindi naman tayo yun eh. Kasalanan to ng mga binatilyong yun eh. Kapag nahanap ko yung mga siraulong yun, mata lang talaga nila ang walang latay. Hindi ko alam kung ligtas ba tayo dito. Pero hanggat walang nagpuputang aswang dito, hindi tayo aalis. Teka sandali, may tumatawag sa akin. Baka yung utang ko ito sa Maynila, sasagutin ko lang ha. Sinagot ni Arnel ang tawag. Inisagad ang bunga niya sa kabilang linya dahil palagi na siya nitong kinukulit. Ano ba?
Tawag ka ng tawag nag-advance payment ako ng 3 months, hindi ba? Kurutin ko yung alang-alam mo eh. Pinagsasasabi mong tarantado ka. Ay, Papa, Tatay, sorry. Akala ko kayo yung pinagkakautangan ko sa Maynila eh. Hindi kasi nakasave yung number nyo. Bumalik ka na rito sa bahay at isama mo mga kaibigan mo. Ho? Bakit po? Hello? Bakit daw? Hindi ko rin alam eh. Pero palagay ko, kailangan natin pumunta sa kanila. Bago sila umalis ng bahay ay siniguro na muna nilang walang aswang na nagmamasid sa area. Tumakbo sila patungo sa bahay nila Micaela at ligtas naman silang nakarating doon. Pagdating nila sa bahay nila Micaela, nakaabang na agad sa kanila ang mag-asawang Paeng at Amelia. Sa isip-isip nga ni Arnel ay parabang hindi man lang umalis sa kinauupuan ng dalawang matanda mula nang huli niya itong makausap. Maupo kayong tatlo. Mawalang galang na po tay pero... Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi pa kayo kasal ng anak ko. Ganun po ba? Mawalang galang na po Paeng. Pero bakit niyo po kami pinatawag? Ano tawag mo sa akin, Paeng? Sabi niyo po, ayaw niyo pong tawagin kayo ng tatay. Huminga ng malalim si Paeng. Nagtimpi na lamang ito sa pagiging pilosopo ni Arnel. Pinatawag ko kayo kasi may gusto akong sabihin sa inyo. Ngayong alam nyo na delikado ang inyong mga buhay dahil sa kasal na hindi natuloy at kayo ang mukhang pinag-iinitan nila. May naisip na akong paraan para hindi kayo mapahamak. Huwag niyong isipin na concern kami sa inyo. Ayaw lang namin na isa sa inyo ang mamatay. Kasi kapag isa sa inyo ang napahamak, masisisi rin kami. Kasi kami ang nag-utos kay Arnel na pumunta sa gubat. Ano po ba yung paraan na sinasabi ninyo? May nakausap akong albularyo kanina lang. Ang sabi niya may mga aswang naman daw talaga sa gubat. Pero hindi naman talaga tumatawid dito sa atin yon basta wag lang silang magambala. Pero dahil may nasirang mahalagang okasyon para sa kanila, nasisiguro kung sa mga susunod na araw lang papasyal na sila rito. Kaya naman naisip ko na pabalikin ka na muna sa Maynila, Arnel. Kayong dalawa, sumama kayo kay Arnel kung ayaw niyong mapahamak. Huwag kayong mag-alala, may bakante kaming bahay sa Maynila. Paano yung kasal namin dito? Kung pababalikin niyo ako ng Maynila, 1 linggo na lang mahigit yun ah. Wala kang magagawa, Arnel. Hindi natin pwedeng ipilit ang kasal niyo dahil baka pigilan lang din ng mga aswang yon. Di sige, sa susunod na buwan na lang ang kasal namin. Total, yun naman talaga ang original na petsa nun eh. Hindi na muna pwedeng ituloy ang kasal. Ha? Ayos lang po ba kayo? Dito dapat ikasal si Micaela. Pero dahil mawawala ka rito, hindi na muna natin itutuloy. Pwede namang sa Maynila na lang eh. Ano ba problema doon? Makinig ka na lang sa akin dahil ito ang makakabuti sa inyo. Bakit ba lagi na lang kayo nakikialam? Pinipilit niyong intindihin ko ang kultura niyo at ginagawa ko naman. Pero sobra naman ito. Masyado niyo nang kinokontrol ng mga buhay namin eh. Tingnan niyo nga oh. Hindi niyo man lang nga pinapakita sa akin si Micaela eh. Ano yan? Preso ba? At lagi nakakulong sa kwarto niya sa taas? Hindi niyo man lang nga pinapakausap sa akin eh. Kahit sa call lang. Ano ba klaseng tradisyon yan? Huwag mong binabastos ang paniniwala ng pamilyang ito. Lubayan yung relasyon namin oh. At hayaan niyo kami magdesisyon sa mga buhay namin. Nang sa ganun walang paniniwala na kailangan masaktan. Tama na! Tumayo si Arnel. Tumayo na rin si Dennis at Tote noong mga oras na yun. Nakahanda na ang dalawa na awatin ng kaibigan sakaling bigla na lamang itong makipagsuntukan. Pasensya na po. Nadala lang ako ng emosyon ko. Sige po, papayag ako na hindi na muna matuloy ang kasal. Pero kasama kong uuwi si Micaela sa Maynila ah. Walang ano-ano ay umakyat ng hagdan si Arnel. Hindi na siya nagawa pang pigilan na mag-asawa. Tinungo nito ang kwarto ng dalaga. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Micaela na nakatali ang mga paa sa haligi ng bahay. Nagtatakang nilingon ni Arnel si Paeng at Amelia. Anong ibig sabihin nito? Bakit nakatali ang girlfriend ko? Nag-aalalang tumingin sa kanya si Micaela. Umiyak na rin ito noong mga oras na yon. Mahal,
Wala kasalanan sila papa at mama. Kagustuhan ko ito. Anong kagustuhan? Ano ba nangyayari? Hindi ko kayo maintindihan eh. Tumango ang matandang si Paeng sa kanyang anak. Hinayaan na lamang nito na si Micaela na ang magsabi ng totoong nangyayari. Mahal, nayanggaw ako. Ano? Ano naman yung yanggaw? Ano yun? Base sa albularyong si Fernando, ang yanggaw ay pamamaraan ng mga aswang para gawing aswang din ng isang normal na tao. At ganun nga ang nangyari kay Micaela. Nakakain siya ng pagkain na hindi niya alam gawa pala ng isang aswang. Nung unang gabi natin, lumabas pa kami ng mga pinsan ko. May napuntahan kaming kainan. Ang hindi namin alam, ang kainan na yun ay aswang pala ang may-ari. Sumakit ang tiyan ko kinaumagahan. Nung una, akala ko baka na food poison lang ako. Binalikan namin ang tindahan pero wala na yun dun eh. Nakakita ko ng mga kakaibang ugat sa likuran ko. Nang magpakonsulta kami, yanggaw daw ito. Hindi totoo na parte ng tradisyon namin ang itago siya sa iyo bago ang kasal. Wala kami magawa. Yan ang gusto niya. Ayaw niyang malaman mo ang kalagayan niya. Sinabi ko lang na magmadali na tayo sa kasal para hindi ka makahalata na merong nangyayaring kakaiba sa anak ko. Magiging okay rin ako, mahal. Matutuloy ang kasal natin. Tutulungan ako ni Mang Fernando. Sa ngayon, gusto kong makisama ka na muna sa amin. Umuwi ka na muna sa Maynila. Nalaman ko na ang nangyari, kaya natatakot ako na baka mapahamak ka habang nandito ka. Pre, mukhang tama sila. Yung pagpunta ng mga aswang sa bahay kanina, sinyalis na yun na talagang nasa alanganing kalagayan na tayo. Kung sabihin na lang kaya natin sa mga aswang na hindi naman talaga tayo pumigil sa kasal. Malabo yan, pre. Sa tingin mo ba makikinig sila sa atin? Hindi. Galit na galit sila sa nangyari. Lalong-lalo na siguro yung groom. Mahal, anong nararamdaman mo sa katawan mo? Sa ngayon, nakakaramdam ako ng weirdo. Nagugutom ako lagi at ang tumatakbo sa utak ko minsan, hilaw na karne. Pero ang sabi sa akin ni Mang Fernando, kailangan ko labanan yon. Dahil sa oras na makakain ako ng hilaw na karne, mas lalong mapapabilis ang pagiging aswang ko. Gaano kataas ang tsansa na makabalik ka sa dati? Nagtama ang tingin ng dalaga at ng kanyang ama. Hindi ko alam. Ang albularyo lang ang nakakaalam kung papalarin ako o hindi. Sa ngayon, mahal, wag ka na munang lalapit sa akin. Dahil anumang oras, pwede ako maging aswang. Naupo na lamang si Arnel. Patong-patong na ang iniisip niyang problema. Para na siyang mabubuang. Wala siyang magawa kundi ang pakinggan na lamang ang sinasabi ni Paeng. Batid niyang yun ang makakabuti sa kanila. Pero hindi niya maiwasang hindi malungkot. Nag-aalala siya na baka kung ano nang mangyari sa kanyang kasintahan sa oras na umuwi na siya ng Maynila. Arnel, kailangan mong umuwi ng Maynila. Isama mo itong dalawa. Tumungo-tungo na lamang si Arnel. Noong mga sandaling yun, tanggap niyang dapat ay mawala muna siya sa lugar na yon. Kailan ang alis ko? Bukas ng gabi. May nakausap na akong kapitan ng barko. Isasama kanya sa VIP. Gabi ang alis ng barkong yon kaya dapat bago mag-alas 8 ng gabi, nandun na kayo. Huwag kayong mag-alala. Kasama ako mag-aatid sa inyo. Ngumiti na lamang si Arnel sa kanyang kasintahan. Gustuhin niya mang yumakap doon ay hindi niya pwedeng gawin. Hindi makapaniwala si Arnel na maaaring ang nangyanggaw kay Micaela ay ang kabilang din sa mga aswang na nakita nila sa kasal. Umalis sila ng bahay nila Micaela nang bagsak ang kanyang mga balikat. Mabigat ang kanyang kalooban. Hindi niya matanggap na ang magandang kasal sana na inaasahan at pinapangarap niya ay mauuwi lamang sa kababalaghan. Nang makabalik na sila sa bahay ni Toti, ay mas pinili na lamang ni Arnel na piliting matulog. Pero kahit na anong gawin niya, pabalik-balik lamang sa utak niya ang mga nangyayari. Pagiging maayos din ng lahat, pre. Huwag kang mag-alala. Tama si Dennis. Basta, trust the process na lang. Maraming salamat sa inyo mga pre. Tulungan niyo kung ipagdasal na sana hindi tuluyang maging aswang ang girlfriend ko. Ngumiti na lamang si Arnel sa kanila. Kung ano-anong kwentuhan ang kanilang natapos bago sila tuluyang makatulog. Inaumagahan, sinubukang bumalik ni Arnel sa kanyang bahay na inuupahan.
Maaga't maliwanag naman na kaya kampanteng-kampante siya na walang aswang ang lalapit o aatake sa kanya. Kaso, nang dumating siya roon, meron siyang inabutang babaeng magulo ang buhok na nasa loob mismo ng kanyang bahay. Nakasuot ito ng pangkasal. Maraming salamat at pinigilan mo ang kasal ko. Inilabutan si Arnel sa ngiting ipinapakita sa kanya ng babae. Nagtatayuan ang kanyang balahibo at hindi siya makapaniwala na ang babaeng sumisitsit pala sa kanya gabi-gabi ay ang babaeng aswang na kinakasal sa liblib na lugar. Teka, ikaw yung aswang ka! Umatras si Arnel hanggang sa matumba na siya. Sumisigaw-sigaw siya roon para marinig siya ng ibang taong napapadaan. Nang maalarma ang mga tao, saka na biglang nawala ang babae sa bahay niya. Nagmamadali siyang pinagkukuha ang mga gamit sa loob. Inuna niya ang mga importanteng dokumento. Nang matapos ay umalis na rin siya kaagad. Binalikan niya si Toti at Dennis. Maging ang dalawa ay kinilibutan rin ng ikwento ang nangyari. Walang niya ka, pre. Sa sobrang gwapo mo. Baka nagkagusto na sa'yo yung aswang na yun. At inakala niya talaga na tinutulan mo ang kasal kasi mahal mo siya. Baliw na baliw ang babaeng aswang na yun sa'yo, pre. Ingiti-ngiti pa kayo. Akala nyo nakakatuwa yun? Magiging problema ko pa yun eh. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi naman aalis na tayo, di ba? Welcome to Manila! Di kayo mamamasyal doon ha. Baka nahihibang kayo. Matapos ang kanilang paghahanda at pag-iimpake, kinahaponan ng alas 5 ay nagtungo na sila sa bahay nila Micaela. Nang dumating sila roon ay saktong naroon ng albularyong si Mang Fernando. Pinag-uusapan ng mga yun ng tungkol sa yanggaw ni Micaela. Siya ang kasintahan ng anak ko, si Arnel. Yan ba ang sinasabi mong hinabol ng mga aswang kasi akala ng mga yun sila ang pumigil sa kasal sa liblib? Silang tatlo. Magandang hapon po sa inyo. Pwede ko po bang malaman kung ano ang kalagayan ni Mika? Huminga ng malalim ang albularyo at saka humigop muna ng tsaa. Tumingin ito ng seryoso kay Arnel. Sa tingin ni Fernando, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Meron na akong pinainom na gamot sa kanya. Pero hindi ko alam kung kakayaning talunin ang gamot na yon ng yanggaw sa katawan niya. Kaya sana sabay-sabay nating ipagdasal na sana umepekto ang gamot. Wala na po bang ibang paraan na mas mabilis? Pasensya ka na, pero ang lahat ng paraan na alam ko ginawa ko na. Ang gamot na lang na yon ang natitira nating pag-asa. Kung sakali po bang maging aswang na siya, hindi na niya ako makikilala? Magiging mabangis na ba siyang nilalang? Makikilala ka pa rin niya, pero malaki ang magiging pagbabago ng takbo ng kanyang pag-iisip. Kaya wala tayong kasiguraduhan kung safe ba na kasama siya kung sakaling siya ay magiging aswang. Lumuod si Arnel kay Mang Fernando. Nagulat silang lahat sa ginawa ng lalaki. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan yung babaeng mahal ko. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Huwag ka mag-alala, iho. Hindi tayo titigil na humanap ng ibang paraan. Sa ngayon, kailangan din nating isipin ang mga aswang na humahanap sa inyo. Hindi nyo ba alam na kaninang tanghali ay naglilibot-libot sila? Nagpapanggap na tao at pinagtatanong-tanong kayo. Desperado na silang pagbayarin kayo sa nangyari. Galit na galit ang groom. Hindi nyo ba alam kung saan nabibilang ay kakasal sa ng lalaki? Nagkakatinginan lang ang magkakaibigan. Bigla silang pinagpawisan ng malamig sa kung papaano ang tono ng pananalita ng albularyo. Ang groom ay nabibilang sa mga aswang na mayayaman. Marami silang impluensya. At kapag nahuli nila kayo, kahit wala kayong kasalanan, wala silang pakialam. Kayo ang pagbubuntunan nila. Ano pong pwede nilang gawin sa amin? Ngumisi si Mang Fernando. Dahil medyo malaman ka, pwede ka nilang gawing sisig o kaya litsong tao. Napaplos na lamang sa sariling braso si Toti nang makaramdam ito ng panlalamig. Habang tahimik lang naman si Arnel. Magsenda na kayo. Pagsapit ng alas 6, aalis na tayo rito. Hindi na natin hihintayin pa na magtanong na rin ng mga aswang kung nandito ba kayo o wala.
Lumipas sa mga oras, dumating na rin ang sasakyan na maghahatid sa kanila patungo sa pier. Mabilis na ang tibok ng puso ni Arnel noong mga oras na yon. Pero may halo pa rin ng lungkot ang kanyang nararamdaman. Paglabas nila ng gate, bago sumakay ay tinanaw na muna ni Arnel ang bintana. Ang kaso nga lang, wala roon si Micaela. Sinusubukan niya ring tawagan ito para kausapin sa huling sandali na naroroon siya. Pero hindi na yun sinasagot pa ng dalaga. Nagpaiwan ng albularyong si Fernando habang si Paing naman ay sumama sa kanila patungo sa pier. Ito ang tatandaan nyo ha. Kahit na anong mangyari, ang nasa isip nyo lang dapat ay makaalis. Walang papalag sa inyo kung sakaling may makasalubong o makasunod sa ating aswang. May mga tao ako. Sila ang bahala sa mga aswang. Ginagawa ko ito para sa inyo dahil may kasalanan din ako kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Kung hindi ka sana namin inutusang humanap ng bayawak na malandi, hindi ka sana malalagay sa ganitong alanganin. Di sana, ang problema lang natin kay Micaela yung iniisip natin. Nangyari na po ang nangyari. Wala na po tayong magagawa. Ang magagawa na lang natin ang gawin ng makakaya natin para maging maayos ang lahat. Kasalanan ko kasi. Pinapahanap kita ng malanding bayawak kahit wala naman talagang ganon. Ano ho? Hindi maiwasan ni Dennis at Toti na mapatingin kay Paeng. Wala silang masabi. Pinagtripan niyo lang kami? Pinagtripan ko man kayo o hindi, ang mahalaga buhay kayo. Sige na, sakay na. Nauna nang sumakay si Paeng, habang ang tatlo naman ay sandaling napatamimi sa labas at hindi makapaniwala sa sinabi ng matanda. Medyo siraulo din pala itong magiging biyenan mo, pre. Kung ako sa'yo, wag mo na kaya tuloy yung kasal. Baka sa susunod, utusan kanyang humanap ng iguanang puyat na may maraming problema Hayaan niyo na. Makakaganti rin ako dyan balang araw. Tara na. Bumiyahe na sila kaagad. Mahaba-haba ang kanilang tatahakin dahil malayo ang pier sa kanila. Mahigit 1 oras din ang magiging biyahe nila. Hindi pa sila nakakalabas ng baryo, napatigil na sila sa nilikuan nilang daan. Malayo pa lang kasi ay natanong na nilang may mga nag-aabang sa papasok ng tunnel. Kaya naman, inapisuhan na ni Paeng ang kasama nilang 2 sasakyan sa likuran at intusan na rin ito ang driver nila na iliko at bumalik na lamang sila. Sigurado ba kayo na aswang yung mga nakaabang? Baka mamaya checkpoint lang yan. Mayari pa tayo sa mga polis. Pinakita ni Paeng ang isang garpo ng kape. May laman itong tubig na kulay berde na kumukulo-kulo. Oh, wala na yan Para saan naman yan? Detektor ng aswang yan, pre. Kukulo yan kapag may mga aswang. Nabasa ko rin yan sa comics Tama ang kaibigan mo. Kaya babalik tayo ng dinaanan. Dahil ang mga yon ay mga aswang. Pagliko nila, tila nakita sila ng mga naghihintay sa bukana ng tunnel. Kinaba na si Arnel nang makitang tumatakbo na ang mga yon patungo sa kanila. Teka, paano ba nila nalaman na paalis na tayo? Hindi ko alam. Matalino lang talaga mga aswang. Alam nilang anytime, pwede kayong umalis kaya sila nag-aabang. Leo, bilisan mo pa ang pagmamaneho ng kaunti. Pinaharurot lalo ng driver nila ang van. Mas lalong kinabahan si Arnel dahil mukhang mas mamamatay pa sila sa aksidente noon kumpara sa mga aswang. Sa puntong yon, nakikita pa rin nilang nakasunod pa rin sa kanila ang mga aswang. Mabibilis ding tumakbo ang mga yon. Nakakita pa nga sila ng aswang na lumilipad-lipad sa ere. Manong, ingat May pangarap pa ako! Mga ilang sandali pa, nakita na lamang ni Arnel na may kinuhang kahon si Paeng. Pagbukas ng kahon ay namangha sila nang makita ang mga baril na naroon. Marunong po kayo niyan? Tingin mo, dadaling ko ito kung hindi ako marunong gumamit? Manood ka! Binuksan nila ang sliding door ng van. Kumapit si Paeng habang hawak ang baril sa kabilang kamay. Pinagbababaril nito ang mga aswang na lumilipad-lipad sa itaas.
Manghang-mangha si Arnel sa mga sandaling yun. Hindi niya inakala na kahit may edad na ang kanyang soon-to-be biyenan, kakayanin pa nitong pagbabarilin ang aswang sa labas. Sinarado na nila ang sliding door nang pumasok na muli si Paeng. Kita mo yung ginawa ko? Ganon ang gagawin ko sa'yo kapag ginago mo anak ko. Biglang pumreno ng malakas ang kanilang driver nang may sumulpot na aswang sa kanilang harapan. Napapagitnaan na sila ng mga aswang. Agad na kinontak ni Paeng ang mga tao niya na nasa kabilang van. Palag-palag na! Barilin ang mga aswang na yan! Nagsimula nang marinig ang putukan sa labas habang sila Arnel ay nakayuko lang at nakatakip ang mga tenga. Leo, mauna na tayo! Pandarin mo na ulit! Walang ano-ano ay muling pinaandar ng driver ang van. Pinagbababangga pa nga nito ang lahat ng mga aswang na sumasalubong sa kanila. Nagawa naman nilang makalagpas doon pero naiwan ang 2 kotse ng mga tauhan ni Paeng. Aminin niyo po sa amin, dati po ba kayong assassin? Anong pinagsasabi mo? Barilin kita dyan eh! Lumipas ang ilang sandali, wala na ring nakasunod sa kanilang aswang. Pansamantala silang tumigil muna para ayusin ang preno ng sasakyan. Naramdaman kasi ng driver na parang delay ang paghinto nila kapag tinatapakan ng preno. Ayos lang po ba yung mga tauhan yung naiwan? Huwag yun na silang isipin. Sanay na mamatay ba ngayon? Ibig sabihin niyo po ba ilang beses na silang namatay? Tumingin na masama si Paeng kay Toti. Agad namang hinila ni Dennis ang binatilyo para ilayo sa matanda. Nakalimutan ni Toti na may hawak pa palang baril si Paeng. Habang inaayos pa ang preno, bigla naman nakatanggap ng tawag si Paeng. Galing yun kay Mang Fernando. Agad-agad namang sinagot ni Paeng ang tawag. Tuwang-tuwa ito nang malaman na wala na ang yanggaw sa katawan ni Micaela. Ang kaso nga lang, kakibat ng magandang balita na yun ay ang masamang balita rin ng albularyo. Ang kaso, hinahabol kami ng aswang ngayon. Nandito kami sa... Naputol na ang usapan nila nang bigla nang nawala ng signal. Ilang beses mang tinawagan ulit ni Paeng yun pero maging sa kinilalagyan nila ay wala na ring signal na maayos. Ano pong sabi ni Mang Fernando? Maayos na si Micaela. Hindi na siya magiging aswang. Ang kaso Kaso ano? hinahabol sila ng mga aswang. Malakas ang kutob ko na gusto nilang kunin si Micaela dahil baka naaaboy nilang naging aswang ang anak ko. Kung ganun, kailangan natin bumalik. Hindi na. Mauna na kayo sa pier dahil malapit na mag-alas 8. Ako na lang ang babalik. Leo, ihatid mo sila sa pier kahit ano mangyari ha. Hindi ako papayag. Pwede ba? Huwag ka na matigas ang ulo. Hindi lang ikaw ang nagmamahal kay Mika dito. Ako rin. Nag-aalala rin ako. Hindi ko kayang isipin na nasa panganib siya tapos wala akong magawa. Di ba gusto niyong mapatunayan ko na karapat-dapat ako sa kanya? Ito na ang tamang pagkakataon. Hindi magpapatalo si Arnel kaya wala ring nagawa si Paeng. Pinayagan na lamang niya ang lalaki. Ay sige, sumama ka sa akin, kayong dalawa. Kami? Mauna na kayo sa pier. Hindi, sasama kami sa inyo. Oo nga. Lintik na. Mahal niyo rin ba ang anak ko? Mahal namin si Arnel. Hindi rin kakayanin ng konsensya namin na Hola! Ang drama pa. Nang maayos ang preno ng sasakyan, hindi na sila nagdalawang isip pa na bumalik sa kanilang lugar. Nasayang ang pwesto nila sa barko pero wala na silang pakialam doon. Para kay Arnel, mas mahalaga pa ang dalaga sa kahit na ano pang bagay sa mundo. Mabilis ang kanilang biyahe, kaya halos kalahating oras lang ay nakabalik na sila sa kanilang lugar. Normal at payapa pa rin naman ang gabi doon nang dumating sila. Walang nagaganap na gulo. Walang kahit na anong bakas na mga aswang. Pero habang nakaparada sila sa gilid ng kalsada, bigla na namang kumulo ang nasa garapon. Napatigil sila sa tangkasan ng paglabas. Nanatili lamang sila sa loob at nakiramdam na muna sa labas. Nakikita niyo yung dalawang yan. Aswang yan. Mukha lang mga normal na tao pero magbabagong anyo niyan kapag nakita nila tayo. Bakit? Hindi na lang natin labanan. Dalawa lang naman sila eh. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Kapag nilabanan natin yan,
Makakagawa pa tayo ng ingay. Makukuha natin ang atensyon ng ibang aswang. Kaya ang kailangan natin gawin ay hanapin sila Mika nang hindi tayo nakikita ng mga lintik na aswang na yan. Hinintay na muna nilang makaligpas ang dalawang aswang saka sila lumabas. Si Paeng lang naman ang may baril noon at ang alalay nitong si Leo. Habang ang tatlo naman kumukuha na lamang ng tubo sa likuran ng van. Mabilis ang lakad na kanilang ginawa. Ilang minuto pa ang kanilang tatahakin bago makarating sa bahay ng albularyo na si Fernando. Malakas kasi ang paniniwala na doon pumunta si Micaela. Nang madaanan naman nila ang inuupahan ni Arnel, nakita nilang may babaeng nakaupo sa tapat ng pinto. Napatingin din yun sa kanila, partikular na kay Arnel. Sino ang babaeng yan? Bakit nandyan niya sa bahay mo? Kabit mo ba ang babaeng yan? Hindi ko kabit yan. Aswang yan. Kumukulo ang langis na nasa garapon, kaya naniwala naman agad ang matandang si Paeng. Unang dating ko pa lang dito, lagi nang nakamasid sa akin yan. Tapos nung una, nakita ko siya, nakasuot ng pangkasal. Siya yung kinakasal sa liblib nung nakaraang gabi. Akala niya na ako yung tumutol sa kasal eh. Ang saya-saya niya dahil doon, kaya mas lalo siyang nabaliw. Dami mong sinasabi. In short, may gusto po sa kanya yung aswang na yan. Nagulat na lamang sila nang biglang gumapang ang babaeng nakagown. Tumayo yun sa kanilang harapan. Sa sobrang gulat ay hindi kagad nakakilo sila Arnel. Pero agad din namang yung tinutukan ni Paeng. Sige, subukan mong lumapit sa ulo ka, tutas ka. Nang marinig yun ng babaeng aswang, biglang pumangit ang mukha nito. Galit na galit itong tumingin kay Paeng. Tumutulo-tulo pa ang laway ng babae. Mukhang yayariin tayo nito ah. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Paeng. Nagpapatok na sila ng alalay niyang si Leo. Pero sa kasamaang palad, agad namang nakailag ang babae. Gumapang-gapang pa yon sa lupa patungo sa silong ng bahay. Base sa pag-angil ng aswang na babae, ramdam ni Arnel na hindi yung papayag na hindi siya makukuha. Kaya naman hindi tinigilan nila Paeng at Leo ang pagpapaputok sa kung nasaan ang babae. Halis na! Baka marinig na rin tayo ng ibang aswang dito. Sige na, mauna na kayo. Aalis na sana sila pero hindi nila namalayan na nakagapang na pala ang babaeng aswang sa gilid. Nahila nito si Dennis sa paa. Nakagat nito si Dennis sa bandang hita. Kaya sa halip na makaalis sila kaagad, binalikan pa nila yon. Pinalo naman ni Toti ng tubo ang babae kaya agad din itong binitiwan si Dennis. Nang makakuha ng tamang pagkakataon si Paeng, hindi na ito nagsayang ng pagkakataon. Pinagbababaril niya ang babaeng aswang hanggang sa tamaan na ito sa katawan. Napatigil nga nila ang aswang na yon. Ang kaso nga lang, dahil sa kanilang ginawa ay nalaman ng mga aswang na naroon sila. Malalakas na angin ang namayani sa buong lugar. Para yung mga asong lobo na umaalulong. Ang mga tunog na yun ay siyang nagdulot ng takot sa lahat ng nakakarinig. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Bilisan nyo! Sa bahay ni Fernando! Bilis! Bilis! Inakay na nila si Dennis paalis. Mas binilisan pa nila ang kanilang lakad dahil sa mga naririnig nila sa paligid. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa bahay ni Mang Fernando. Agad silang pumasok sa loob. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila si Micaela. Agad na niyakap yon ni Arnel. Pero agad din naman silang nagkalas nang makita nila ang albularyo na nakahiga sa sahig. Oh, ano nangyari sa kanya? Habang hinahabol kami kanina ng mga aswang, nahagip siya sa bandang tagiliran niya. Arnel, Papa, gusto akong kunin ng groom na aswang. Gusto niyang ako na ang pakasalan. Hindi na pala kami ang target ng salot na yon ha. Huwag kang mag-alala mahal. Ngayong nandito na kami, hindi ka na nila makukuha. Nagsipasukan na sila sa loob ng bahay ng albularyo. Habang wala pa ang mga aswang, inasikaso na muna nila ang sugatang si Mang Fernando at Dennis. Kailangan nyo nang makaalis sa lugar na ito. Hindi magtatagal. Darating na ang mga aswang. At ikaw, Micaela, ang bagong gagawing bride ng aswang na yon. Paano po ba namin sila matatalo? Parang hindi naman po sila nauubos eh.
Hindi nyo sila matatalo ng basta-basta. Maaari kayong mamatay kung pipilitin ninyo. Ang tangi nyo lang magagawa ay tumakas. Sa oras na mailayo nyo rito si Micaela, maghahanap na ng ibang bride ang prinsipe ng mga aswang. Kung ganun sige, umalis na tayo. Iwan nyo na lang ako rito. Magiging pabigat lamang ako. Hindi ka namin iiwan. Tinulungan mo kami sa pag-aalaga kay Micaela, kaya isasama ka namin sa pag-alis. Tama na ang usapan. Kailangan na natin makalis. Leo, pangunahan mo. Babalikan natin ang sasakyan natin doon. Inakay na ni Arnel si Dennis habang si Tony naman ay kay Mang Fernando. Pagsilip nila sa labas, nakita nilang may mga paparating ng mga aswang. Pumasok sila ulit sa loob ng bahay. Nagsiksikan sila sa maliit na silid. Mula sa kanilang kilalalagyan, dinig nila ang mga mababangis na tunog mula sa mga aswang. Malalakas ang bawat pagsinghot ng mga yon na parabang inaamoy-amoy ang paligid kung nasaan sila. Napahawak na lamang si Micaela sa kamay ni Arnel sa sobrang takot. Taimtim lang silang nagdarasal noon habang nakikiramdam sa paligid. Maya-maya lang, naramdaman na lamang nilang may pumasok na sa loob ng bahay. Mabibigat ang mga paa na kung sinong nasa sala. Ihandaan niyo ang mga sarili ninyo. Nang maramdaman na nilang nasa harapan na ng pintuan ng aswang, huminga na sila ng malalim. Nasa aktong bubuksan na ng aswang ang pintuan nang biglang may dumating na isa pang aswang. Hindi nila naiintindihan kung anong sinabi nun. Basta't sabay-sabay silang tumakbo palabas. Ilang minuto nang mawala na ang mga aswang ay lumabas na rin sila sa silid. Batid nilang mahihirapan silang makalayo roon. Nagkalat na kasi ang mga aswang sa lugar nila. Kaya naman minabuti na lamang nilang manatili roon. Sa isip-isip ni Arnel, pati bayan na lang sila ng pananampalataya sa Diyos. Ilang oras ang nakalipas, narinig nilang tumilaok na rin ang mga manok sa mga kabahayan. Pagsilip nila sa labas ay maliwanag na rin ang paligid. Sinamantala na nila ang pagkakataong yon. Nagmamadali silang lumabas ng bahay ni Mang Fernando. Hinanap nila ang sasakyan. Nang matagpuan nila yon sa gilid ng kalsada, nakita nilang flat na ang 4 na gulong nito. Basag-basag din ang mga salamin. Hinala ni Arnel ay sinadya yun ng mga aswang. Ang tanging na lang nilang pag-asa nung umaga na yon ay ang terminal. Nagmamadali silang tumungo roon. Ang kaso nga lang, naabutan nilang marami ng mga tao roon. Yung pala, marami sa mga driver at tricycle ang dinali na rin ng aswang. Pero sa awa ng Diyos, wala namang ni isa ang namatay. Ganun pa man, naging tinik para sa kanila ang makarating agad ng bayan. Wala silang masakyan. Wala rin namang ibang sasakyan si Paeng na pwede nilang magamit. May kakilala po ako may van. Pwede po nating arkilahin ang van nila para makalis na tayo dito. Kasama ka pala namin eh. Ngayon ko lang nagsalita. Kung kaya na ninyong puntahan ngayon, abay puntahan nyo na. Ako nang sasama kay Toti. Mahal, Huwag ka mag-alala. Magiging maayos lang ako. mag-iingat ka ha. Umalis na agad si Arnel at Toti. Pinuntahan nila sa kabilang barangay ang kakilala ni Toti na di umano ay pagmamay-ari ng van. Pagdating nila roon, agad nilang kinausap ang may-ari. Binayaran agad nila ng pera at pumayag naman ito kaagad. Nang makuha na ni Arnel ang susi, ay pinatakbo na kaagad nila ang van. Pero hindi pa man sila nakakalayo, tumirik agad yun. Lintik namang tumba na to oh. Scam to pre. Wala eh. Yan na lang ang alam ko eh. Sige, kunin mo ngayon yung pera natin. Visit naman na yan oh. Binawi nila ang pera sa matanda. Bumalik sila sa bahay ni Paeng kung saan sila pansamantalang namalagi. Dismiyado silang pumasok sa loob at napaupo na lamang sa sofa. Nabigo kami. Sira din yung van. Pasensya na po. Ayos lang yan. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Hindi tayo pwedeng abutin ng gabi rito. Tsak na babalik sila ulit mamaya rito. Sir Paeng, hindi sila papayag na hindi matuloy ang kasal sa liblib at ang anak po ninyo ang susi para matuloy yon. Maglilibot kami. Maghanap kami ng tricycle. Mahal,
Tita Amelia, Mang Fernando at Dennis, sakali makahanap kami ng tricycle, mauna na po kayo sa bayan Susunod na lang kaming 3. Pre, hindi magandang ideya yan eh. Paano kung mapatay kayo? Eh di, magiging alaala na lang kayo. Kami nang bala sa mga sarili namin. Ang mahalaga ay yung kayo. Sige na, makakalis na kayo. Sinang-ayunan na yon ng lahat. Lumabas na ulit si Arnel at Toti. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng tricycle. Dakong 9:00 lang ng umaga, nakaalis na rin sila Micaela. Sila Arnel na lang ang naiwan. Kaso, hindi na nakabalik ang tricycle na ginamit nila. Kaya nang sumapit ang gabi, dito na namroblema sina Arnel. Nasa loob lamang sila ng bahay ni Paeng nang kumagat na ang dilim sa paligid. Kung minamalas-malas ka nga naman, nandyan na sila sa labas. Tumilip sila sa bintana. Parang mga aso ang mga aswang sa labas na umaamoy-amoy pa. Hinanda na agad ni Arnel ang kanyang sarili. Ganon din naman si Paeng at Toti. Ilang sandali lang, narinig na lang nilang winawasak na ang pintuan. Mula sa ilalim ng hagdanan na kanilang pinagtataguan, nakita nilang nakapasok na ng sala mga aswang. Kapag sinabi kong tumakbo na kayo Bigla lang lumabas si Toti. Tumakbo ito palapit sa sala. Pero hinarang ito ng mga aswang. Kaya sa huli, pare-pareho na silang nahuli. Pinalot sila sa sala habang hinihintay ang prinsipe ng mga aswang. Nakapalibot sa kanila ang mga yon. Tanga ka ba? Bakit tumakbo ka kagad? Sabi niyo kasi kapag sinabi niyong tumakbo, takbo. Eh di tumakbo ko. Huwag ka na magdahilan. Naging tanga ka talaga ngayon. Masama ang tingin sa kanila ng mga aswang. Para bang takam na sa kanila yun. Pero sa mga sandaling yun ay merong naisip na paraan si Paeng. Pasimple nitong pinakita kay Arnel ang nakasiksik na tear gas sa bulsa nito. At dahil parang wala sa wisyo ang mga aswang na nagbabantay sa kanila, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Paeng. Kapag ginagis ko ito, takbo agad sa pintuan ng likod ng bahay Doon tayo dadaan. Bibilang ako ng 3 Saka kumuha niyan. Marami akong ganito. Suminyas ng bilang si Paeng. Nang makabuelo, hinagis na ni Paeng ang tear gas sa sahig. Takbo! Maububo mga aswang sa loob ng bahay. Kagaya ng napag-usapan, mabilis silang tumakbo sa patungo sa likuran ng bahay. Sumampa sila sa pader at saka dali-dali na silang tumakbo paalis doon. Tumakto naman na may isang tricycle driver ang napadaan at sapalitan nila itong sinakyan. Nagawa nila makasunod sa bayan. Masaya silang nagkita-kitang muli. Ang hindi nila nagawang talunin ang mga aswang na pumunta sa kanilang lugar. Hindi kasi sapat ang kaalaman at kakayahan nila para harapin ang mga yon. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay hindi nakuha ng groom na aswang ang babaeng si Micaela. Ilang araw mula nang umalis sila roon, nakatanggap sila ng mga balita na pabalik-balik ang mga aswang sa barangay nila. May mga dinudukot daw na di umanong babae. Pero kinaumagahan ay ibabalik daw. Ang chismis, ayaw ng aswang sa pangit. Matapos silang makaligtas sa mga aswang, natuloy na rin sa wakas ang kasal ni Arnel at Micaela. Sa harap ng altar ay nagsumpaan sila sa harap ng Diyos na magsasama sila hanggang kamatayan. Mahal na mahal kita. Pangako, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Mahal na mahal din kita. Pangako ko ring ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Kahit pa maging aswang ako. Nagtaka ang lahat ng nasa simbahan nang marinig nila ang sinabi ni Micaela. Tila ang iba roon ay nakaramdam ng kaba. Lalong-lalo na ang mga magulang nito. Pero kalaunan, natawa na lamang si Micaela habang si Arnel naman ay kinakabahan pa rin. Hindi na ako magiging aswang, no? Magaling na ako. Hindi na nakapagsalita pa ang babaeng si Micaela nang halikan na ito ni Arnel. Naghiyawan naman ng mga tao at saka kasunod nito ay naghari ang palakpakan sa loob ng simbahan. Niyakap ni Arnel ang babae dahil matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, naging asawa na rin niya ang babaeng pinapangarap lamang niya noon.
Wakas,